Magandang araw mga kapatid. Ngayon ay humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon sa ating mga kasalanan. Napakasarap na lumapit sa Panginoon, nakakagaan ng kalooban, knowing that we are imperfect human beings in need of God's grace and mercy every day. Heavenly Father, we invite your presence. Hallelujah. Holy Spirit, guide us. Hallelujah. Maraming salamat po na kayo ang Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Ngayon, Ama, lumalapit kami sa inyo para humingi ng kapatawaran sa mga bagay na nagawa namin na hindi naging kaaya-aya at kalugod-lugod sa inyong mga mata. Ama, patawad po sa mga panahon na nakapag-iisip kami ng mga bagay na hindi nagmumula sa inyo. Minsan po nalulungkot kami, nagkakaroon ng anxiety, agam-agam sa buhay, sa mga relasyon namin, sa mga pinansyal, sa mga trabaho, sa maraming bagay sa aming bukas, knowing na ang aming bukas, ang aming pinansyal, ang aming mga relasyon ay nasa inyong mga kamay. Patawad po kung minsan nakakaligtaan namin, Panginoon, na hawak niyo ang aming mga buhay. Maraming salamat po na napakalawak po ng inyong pangalawa. At ang kaisipan niyo po ay hindi kaya ng arukin ang aming mga isip, Ama. Salamat na nakakalapit kami sa inyo at hindi niyo kami hinuhusgahan, knowing that we are very small being, Panginoon, compared to a big God like you. Heavenly Father, maraming salamat po sa every time na lumalapit kami sa inyo. Pinapatawad niyo kami at nilalagay niyo sa puso namin ang humingi ng kapatawaran sa mga pagmamalabis namin, sa mga bagay na nagagawa namin na hindi maganda at sa mga bagay na kailangan gawin namin, ngunit hindi namin na isa sa katuparan ang inyong calling sa aming mga buhay. Lord, bigyan niyo po kami ng drive, ng passion, Holy Spirit, to do the things that is of you, na mabuhay, mag-isip sa araw-araw na nakatuon sa inyo, nakatuon sa kaisipan ninyo, nakatuon sa pag-asang meron sa piling ninyo, Ama. Minsan po, nagiging impatient kami, nagiging mainitin ang aming ulo, nagiging balisa kami sa mga suliranin ng mundong ito, mga karamdaman, kagaya nga po ng sabi ko, mga relasyon, ang future namin, tinitingnan namin. Panginoon, lagay niyo po sa mga puso namin na umasa sa inyo, na mag-rest sa inyong presensya, magkaroon ng kapayapaan at katahimikan sa inyong presensya, Ama. Maraming salamat po na tapat kayo. Patawad po, Ama, sa mga bagay na binitawan naming salita na hindi nakalugod sa inyo, na nakasakit ng aming kapwa, maaaring nasaktan din namin ang aming mga sarili. Maraming salamat po na ngayon nire-remind nyo kami kung anong mga kakulangan namin, kung anong mga pagkakasala namin, para makita namin. At Holy Spirit, gabayan niyo po kami na magawa ang tama in the eyes of the Lord, dahil hindi namin ito kaya sa sarili naming lakas. Ama, patawad po. Ang iba sa amin ay umiinit ang ulo dahil walang maitustos sa mga pangangailangan, kinakapos. Ang iba naman po ay umiinit ang ulo dahil sa may problema sa relasyon na ibubuntun ang galit, maaaring sa ibang tao, sa anak, sa trabaho, o sa ibang bagay, o dahil sa mga addiction, Panginoon. Maraming kaparaanan, Panginoon, kung bakit uminit ang ulo namin, Panginoon. Patawad po. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kaisipang nagmumula sa inyo. Ama, natatandaan ko po, isa sa mga favorite verse ko na i-share ko sa aking kapatid ngayon, yung sinabi niyo sa inyong salita, "In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry." Wag po sana kaming matulog na may galit, poot, sama ng loob sa aming sarili, sa aming kapwa. Bigyan niyo po kami ng kapahingahan sa katawan. Maring iba po sa amin dito ay caregivers, Panginoon. May mga taong may sakit sa aming pamilya na inaalagaan, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng lakas ng katawan para magampanan ang mga bagay ng tama ayon sa nais ninyo, na makita sa amin ang pagmamahal,
pagtitiyaga, pasensya sa pangangalaga sa aming mga mahal sa buhay. At dinudulog din namin ang aming mga inaalagaan na pagalingin niyo sila spiritually, physically, Panginoon, at gamitin niyo ang buhay nila na malugod kayo, Panginoon. May purpose po kayo sa bawat pain, sa bawat sorrow, sa bawat suffering na pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Sabi niyo nga po sa inyong salita that all things work together for good for those who love the Lord and are called according to His purpose. Maraming salamat po. Lagi ko pong naaalala, Panginoon, yung buhay ni King David. Bata pa lang siya, tinalaga mo na siyang maging hari. Ganon din po sa buhay namin. Nasa sinapupunan pa lang po kami ng aming mga magulang. Alam nyo na may maganda kayong plano sa buhay namin. All we have to do is to operate on that. Pero as we go along the way, maraming pagsubok na huhubog sa aming pananampalataya, na makikita namin ang inyong grasya, ang inyong pagpapatawad, ang inyong humility, sa pagtsatsaga nyo sa amin na palagi na lang po kami nagfo-fall short ng inyong glory. Palagi na lang po kami nagkakamali, Ama. Salamat po na mahal niyo kami, that we have Jesus Christ na pwede namin lapitan araw-araw, Ama. Dahil apart from Jesus, we are nothing, Panginoon. Heavenly Father, bigyan niyo po kami ng lakas ng katawan, ng espiritu, ng kaisipan para magawa ang mga bagay na gusto niyo sa buhay namin, sa buhay ng mahal namin, sa buhay, sa mga taong sinasakupan namin, sa mga taong nakikita kami, sa aming mga kapitbahay, katrabaho, kamag-anak, sa lahat ng naabot namin mga mata na mapagsilbi kaming liwanag para pumapurihan kayo at maitaas sa buhay namin. Makita na may Diyos kaming buhay. Salamat po sa tuwing lalapit kami sa inyo para humingi ng kapatawaran. Pinapatawad niyo kami, Ama. Hindi po namin kaya ang buhay pag wala kayo. Sabi nga po ng isang kakilala ko, yung ibang dumadaan sa pagsubok, bumibitaw na sa Panginoon. Ang sagot ko po, gaya sa iyo kapatid na i-share ko habang nagdarasal tayo ngayon, mabuti nang dumulog sa Diyos sa gitna ng problema kaysa mabuhay sa gitna ng pagsubok at problema ng buhay na walang Diyos. Iba pa rin na may Panginoon sa buhay. Alam natin na merong nakatingin ng mata sa atin, nakatuon sa atin na hindi tayo pinapabayaan at pinapangalagaan tayo at mahal na mahal tayo. Panginoon, yakapin niyo po kami at palakasin para sa mga gagawin pa namin para sa inyo. At salamat po na ang plano niyo sa amin ay laging mabuti at para sa ikalalago namin spiritually, mentally, emotionally. Panginoon, maraming salamat po. Even physically, God, everyday nakikita namin na ang hirap mabuhay kung walang Diyos. Salamat na may Diyos kaming buhay na nasusumbungan, naiiyakan, nalalapitan, at nakikita niyo mga luha namin, nakikita niyo mga suliranin namin. Salamat po na hindi kayo bingi at hindi kayo bulag at nakikita niyo at gumagawa kayo sa mga buhay namin. Lagi naming dalangin na turuan niyo kaming magtiwala sa inyo at umasa sa inyo. Sa mga salita ninyo na buhay, na gumagawa sa mga buhay namin. Salamat po na sa bawat pagdulo ng aming luha ay nakikita nyo. Ama, maraming salamat na mabuti ka kahit kami ay nagkukulang at nagkakasala. Tapat ka pa rin. Salamat po na mahal nyo kami. Salamat na nakakalapit kami sa inyo. Sa bawat oras na lumalapit kami sa inyo, gumagaan po aming pakiramdam ng bawat luha na papalitan po ng kapayapaan, ng kaginhawaan. Salamat po. Salamat na pinatawad niyo na kami. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, gawin niyo po kami sensitive sa aming sin every day, Lord God. I-burden niyo ang mga buhay namin.
ang mga puso namin sa mga bagay na hindi nakalulugod sa inyo para po lagi kaming magkaroon ng repentant heart. Di ba kapatid, alam natin na ang pagsisisi, ang paghingi ng kapatawaran ay hindi at one time. It's a lifestyle. A lifestyle of worship, a lifestyle of a repentant heart. Maraming salamat, Panginoon, sa wisdom, sa knowledge na nagmumula sa inyo. At maraming salamat po sa mga oras na ito. Gumagaan po ang aming pakiramdam, knowing that we have a God who loves us and a God who is in charge of our lives, Panginoon. Maraming salamat po na kontrolado niyo ang buhay namin. Higit pa sa aming mga iniisip at magagandang hangarin. Wala ito, Panginoon, kumpara sa mga magagandang hangarin niyo sa buhay namin. Salamat po sa kalakasan ng spiritual life, ng katawan na nagmumula sa inyo para magawa namin ang mga gagawin namin para sa ikapupuri ninyo. Maraming salamat po. Lord, take charge. Lead us to your truth, to your righteousness. Hallelujah. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen and amen.